Nagtungo ang ating bida sa Mercenary Association Heroes Tomb kasama ang mga taong malalapit sa kanya. Nagpunta sila doon dahil sabay-sabay nilang ipinagluluksa ang pagkamatay ni Tianjian na kilala ng marami sa bansag na Heavenly Sword. Sinabi ng umiiyak na si Zhu Liao na bakit nga raw kinailangang mamatay ng kanilang senior. Iyak din ng iyak si Ding Yiying, plano pa naman daw sana niya itong bisitahin pagkaraan ng ilang araw pero hindi niya raw inasahan na sa libingan na niya lang ito sunod na mabibisita. Naisip ni Zhou Fan na kung nadiskubre niya nga lang daw ng mas maaga ang totoong kalagayan ng kanyang senior Tianjian, sana nga raw ay nakagawa siya ng paraan para matulungan ito. Naisip niya rin na kung naging mas malakas nga lang daw siya, baka nga raw hindi ganoon ang sinapit ng kanyang senior. Sinabihan ni Director Du Qing ang ating bida na wag daw nitong sisihin ang kanyang sarili. Kahit nga raw hindi nagtamo ngayon ng malaking pinsala si Tianjian ay hindi na rin daw ito mabubuhay ng hihigit sa 3 taon. Ikinwento muli ni Director Du Qing na pinatay nga raw noon ni Tianjian ang isang nagwawalang high-ranking Monster King, pero halos ikamatay na nga raw nito ang tinamo niyang pinsala. Maituturing ng araw na isang himala ang pagkabuhay ni Tianjian dahil sa nagawa nitong makapatay ng isang high-ranking Monster King kahit na halos kakaakyat pa lang nito sa level ng Intermediate War God. Kaso nga lang daw ay napakalaki ng naging kabayaran sa ginawa nitong pagliligtas sa buhay ng maraming tao. Nailigtas naman daw ang iba pero kalahati na lang ng kanyang buhay ang tanging naiwan sa kanya. Bumuti nga lang daw ang kalagayan ni Tianjian matapos itong tulungan ng kanilang presidente at ilagay ito sa Grey Nest Life Pool. Sinabi ni Director Du Qing na naibsan man daw ng Grey Nest Life Pool ang sakit na nararamdaman ni Tianjian pero hanggang 3 taon na nga lang daw ang kaya nitong itagal. Matapos makapagkwento ay sinabihan ulit ni Director Du Qing ang ating bida na wag nga raw nitong sisihin ang kanyang sarili. Ang mga pangarap nga raw ni Tianjian ay ang protektahan ang Mercenary Association at isalin sa iba ang kanyang battle sword technique. Nagawa na nga raw nitong matupad ang pagprotekta sa Mercenary Association noong patayin nito ang makapangyarihang Monster King. Sinabi ni Director Du Qing na maging ang isa pang pangarap ni Tianjian ay natupad na rin noong makilala nito si Zhou Fan. Ang plano nga lang daw nito ay maisalin sa isang mapagkakatiwalaang tao ang kanyang battle sword technique, pero hindi nga raw nito inasahan na isang napakahusay na estudyante ang kanyang mapapagsalinan. Sinabi ni Director Du Qing na dahil nga raw natupad ang lahat ng mga pangarap ni Tianjian, sigurado nga raw siya na namatay ito nang walang anumang pagsisisi. Inihinto na ni Zhou Fan ang kanyang pag-iyak at sinabi kay Director Du Qing na naiintindihan na niya nga raw ito, bilang estudyante nga raw ni Senior Tianjian ay dadalhin niya ang legasiya na iniwan nito. Biglang isinara ng ating bida ang isa nitong kamao at pagalit na sinabi na hinding-hindi niya nga raw mapapatawad ang walang hiyang si Bu Qiufeng. Sinabihan naman ni Director Du Qing si Zhou Fan na sa kasalukuyan nga raw nitong lakas ay hindi pa nito magagawang matalo si Bu Qiufeng. Kailangan pa nga raw magpalakas ng ating bida para makaakyat na rin ito sa War God level. Pero hindi pa nga raw yun ang prioridad nila sa ngayon. Kailangan pa nga raw nilang pagkaisahin ang iba pang puwersa sa loob ng kanilang asosasyon nang sa ganoon ay magawa nilang labanan si Bu Qiufeng habang hinihintay pa nilang gumaling ang kanilang presidente. Nagtanong si Zhou Fan kay Director Du Qing kung aling puwersa ba raw ng asosasyon ang kailangan nilang maging kaanib. Sumagot si Director Du Qing na ang tinutukoy niya raw na puwersa ay ang Zonglin City Mercenary Association Branch. Nagtanong muli ang ating bida at sinabi kay Director Du Qing na hindi ba raw nasa ilalim ng kontrol nito ang Mercenary Association Branch ng Zonglin City. Sumagot naman si Director Du Qing na siya nga lang daw ang direktor ng Mercenary Training Camp kaya hindi ito sakop ng kanyang posisyon. May sariling araw presidente ang Zonglin Mercenary Association Branch at isang makapangyarihang tao nga raw ito. Sinabi rin ni Director Du Qing sa ating bida na ilang beses na rin daw lumapit si Bu Qiufeng sa Zonglin Mercenary Association pero lagi nga raw itong tinatanggihan ng nakatayong presidente. Binanggit din ni Director Du Qing na maging siya nga raw ay lagi ring tinatanggihan ng presidenteng ito. Ipinaalam ni Director Du Qing kay Zhou Fan na magsasagawa nga raw ang Zonglin Mercenary Branch ng isang grand auction na gaganapin pagkatapos ng 3 araw. Doon na tinanong ng direktor ang ating bida kung gusto ba raw nitong dumalo bilang kanyang kahalili. Baka nga raw bilang isang binatang lalaki ay magawa nitong mabago ang desisyon ng president ng Zonglin Mercenary Branch.
Pumayag naman si Zhou Fan at sinabi na gusto niya nga raw dumalo bilang kahalili ni Director Du Qing sa magaganap na Grand Auction. Maikukonsidera na nga raw ito bilang isa sa kanyang kabayaran sa mga naituro sa kanya ng kanyang senior na si Tian Jian. Natuwa si Director Du Qing at sinabi sa ating bida na umaasa nga raw siya na may hahatid itong magandang balita kapag nakabalik na ito. Makalipas ang 3 araw ay nagtungo na si Zhou Fan sa Zhonglin City Mercenary Association branch. Habang nasa loob siya ng sasakyan ay naalala niya ang mga paalala sa kanya ni Director Du Qing. Ang Zhonglin City Mercenary Branch nga raw ay ang pinakamalakas na sangay ng Mercenary Association nang dahil sa pagkakaroon ng mga ito ng napakaraming expert members. Sinabi rin noon ni Director Du Qing na mag-ingat nga raw ang ating bida kahit padadalo ito bilang kanyang representative. Marahil nga raw ay walang magtatangka dito ng masama kapag nasa harap ito ng maraming tao, pero ibang usapan na raw kapag nag-iisa na lang ito. Nagtaka ang isang lalaki kung sino nga raw kaya itong napakalakas ng loob na pumaparada sa harap ng Zhonglin City Mercenary Branch, hindi ba raw nito alam kung ano ang batas nila doon? Sinabihan naman ito ng isa niyang kasamahan na hinaan lang daw nito ang kanyang boses. Ang armored vehicle nga raw na nakikita nila ay ang madalas na sinasakyan ng War God Elite na si Du Qing na siya ring Chief Director ng Mercenary Training Camp. Binalaan ulit ng lalaking ito ang kanyang kasamahan na napakapangahas daw nito para magsalita ng ganoong kalakas. Kapag narinig nga raw ng War God na si Du Qing ang mga sinasabi nito ay malalagay ito sa isang malaking problema. Hindi naman nakinig ang mayabang na lalaki at sinabi na naroon na naman daw pala ang walang hiya na si Du Qing. Mukhang gusto na naman daw nitong subukan na mapalapit sa kanilang president. Hindi pa nga rin daw ito nadadala porket isa itong War God Elite at ang nakatayong direktor ng Mercenary Training Camp. Nagtataka na nga raw siya kung bakit napakataas ng kumpiyansa nito na magagawa niyang magtagumpay kahit na ganoon na ang kanyang edad. Nagtaka ang mayabang na lalaki noong makita nito ang pagbaba ni Zhou Fan. Napakabata pa nga raw nito kaya siguradong sigurado siya na hindi ito si Du Qing. Nagtataka rin ang nakahood na lalaki kung bakit daw sakay ng sasakyan ni Director Du Qing ang ating bida, malamang nga raw ay espesyal at hindi basta-basta ang binatang ito. Pagkababa ni Zhou Fan ay pinagmasdan nito ang lugar na kanyang pinuntahan, binabalak pa rin daw niyang pumasok kahit hindi niya sigurado kung ligtas ba siya doon. Binati ng ating bida ang sumalubong sa kanyang babae at sinabi na naroon daw siya bilang kahalili ni Director Du Qing sa pagdalo sa magaganap na Grand Auction. Tinanong na rin ni Zhou Fan ang babaeng ito kung maaari niya ba raw makita ang president ng Zhonglin City Mercenary Branch. Gusto niya lang daw sanang ipaabot ng personal ang pagbati ni Director Du Qing. Ngumiti ang babae at sinabi na si Zhou Fan daw pala ang representative ni Director Du Qing, maaari nga raw itong sumunod sa kanya at nang maihatid na niya ito kung nasaan ang kanilang presidente. Itinuro ng babae sa ating bida kung saang direksyon sila papunta. Habang sumusunod ay nagtaka ang ating bida na ganoon lang kadali papayag ang sumalubong sa kanyang babae para makaharap niya ang kanilang presidente, hindi niya nga raw inasahan na ganoon ang mangyayari dahil inakala niya nga raw na tatanggihan siya nito. Mukhang mababait at palakaibigan naman daw pala ang mga tao sa Zhonglin City Mercenary Branch, hindi tulad ng pagkakalarawan sa kanya ni Director Du Qing. Pumasok ang babae sa loob ng isang elevator kaya sumunod rin dito ang ating bida. Nagulat ang ating bida noong bigla na lang nagsulputan sa kanyang palibot ang mga mahahaba at matitigas na bakal. Nainis si Zhou Fan noong mapagtanto nito na may masama palang binabalak sa kanya ang sinusundan niyang babae. Habang gumagalaw ng mabilis ang elevator ay napapaisip ang ating bida na mukhang nahulog nga raw siya sa isang patibong. Huminto lang ang nararamdaman niyang paggalaw noong makarating na sa itaas ang bagay na pinagkulungan sa kanya. Sabay-sabay na bumagsak ang mga bakal na pader hanggang sa makita na ni Zhou Fan kung saan siya napadpad. Noong makita niya muli ang sinundan niyang babae ay agad niya itong tinanong kung bakit nila ito ginagawa. Sinabi ng ating bida na siya nga raw ang kinatawan ni Director Du Qing, wala ba raw ang mga itong alam na isang napakalaking paglabag sa association's regulations ang ginagawa ng mga ito. Nakaramdam ng inis si Zhou Fan sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Nangangamba siya na baka raw umanib na kay Bu Qiufeng ang buong Zhonglin City Mercenary Association branch. Sumagot ang babae sa tanong ng ating bida at sinabi na alam nga raw nila ang kanilang ginagawa. Sinabi niya rin na ginawa nga raw nila ito sa ating bida dahil sa pagpapakilala nito na siya ang kinatawan ni Director Du Qing.
Ilang beses na nga raw tinanggihan ng kanilang presidente ang walang kahihiyan na si Director Du Ching, tapos may lakas pa nga raw ito ng loob na magpapunta doon ng kanyang kinatawan. Sinabi ng babae sa ating bida na sabihin daw nito sa walang kahihiyan na si Director Du Ching na tigilan na nga raw nito ang pagsuyo sa kanilang presidente. Nagtaka si Zhou Fan sa mga narinig niyang salita mula sa babae na walang kahihiyan at pagsuyo. Tinanong niya kung sigurado ba raw ang babaeng ito na si Director Du Ching talaga ang tinutukoy nito. Hanggang sa naisip ni Zhou Fan na base nga raw sa mga narinig niya, mukhang isang araw palang babae ang president ng Zonglin City Mercenary Branch, hindi nga raw ito binanggit sa kanya ni Director Du Ching bago siya nagpunta doon. Sumagot muli ang babae at sinabi sa ating bida na ang matanda at pangit nga raw na si Du Ching ang kanyang tinutukoy. Binanggit din ng babae na si Du Ching nga rin daw ang unang lumabag sa kanilang batas. Hindi nga raw nila ito pinadalhan ng imbitasyon para sa magaganap na grand auction, kaya malamang nga raw ay nakuha niya lang ang imbitasyon nito sa isang ilegal na pamamaraan. Shoutout kay Idol Joshua Villanueva sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Naunawaan na ni Zhou Fan kung ano ang kanyang sitwasyon kaya sinabi niya sa babae na mukhang hindi nga lang daw sila nagkakaintindihan. Hiniling niya na palayain nga raw muna siya ng mga ito nang sa ganoon ay mapag-usapan nila ito ng maayos. Sumagot ang babae at sinabihan ng ating bida na wala raw silang dapat na pag-usapan pa. Kung gusto man daw nitong makipag-usap, palalabasin nga raw nila ito kapag nagawa nitong makapasa sa kanilang battle puppet formation. Habang pinagmamasdan ni Zhou Fan ang mga nagsulputan na metal battle puppets ay naisip niya na mukhang kagaya nga raw ng mga ito ang nakaharap niya noon na poison puppet. Nagsigalaw na ang mga puppet na gawa sa bakal para isagawa ang kanilang battle puppet formation. Sinabi ng isang lalaki na hindi nga raw kakayanin ng mga tao na nasa ibaba ng War God level ang ganoong klase ng battle puppet formation, wag nga raw nilang hahayaan na mamatay ang binatang ito at malalagay nga raw sila sa isang malaking problema. Sumagot naman ang babae at sinabi sa kanyang mga kasamahan na wag nga raw ang mga itong mag-alala. Pinakiramdaman niya nga raw ang aura ng ating bida at mukhang nasa level daw ito ng intermediate o advanced warlord. Pero isa naman daw itong genius kaya malamang nga raw ay hindi ito basta-bastang mamamatay. Nagulat ang tatlo noong bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa posisyon kung saan nakakulong ang ating bida. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Kahit nga raw ang isang peak advanced warlord ay hindi ganoong kabilis na matatalo ang pinagmamalaki nilang battle puppet formation. Matapos makalabas ng kulungan at talunin ang mga umatake sa kanyang puppet na bakal, ay nagumpisa ng maglakad si Zhou Fan patungo sa tatlong tao na nanghuli sa kanya. Kinabahan ang tatlo noong makita nila na papalapit na sa kanila ang ating bida. Nataranta ang babae at nagtanong kung paano raw nila ito tatalunin gayong napakalakas daw pala nito. Bago pa man makaatake ang ating bida ay may bigla namang dumating. Sinabi nito na hindi nga raw maganda ang iniasta ng kanyang mga tauhan kaya siya na raw mismo ang humihingi ng tawad sa ating bida. Nagtaka si Zhou Fan nung sabihin ng dumating na ito na tauhan niya raw ang tatlo, doon na siya nagkaideya kung sino ang taong ito. Naglakad ang isang magandang babae na nagngangalang ni Xuanye, ang babaeng ito ang kasalukuyang presidente ng Zonglin City Mercenary Branch. Hindi makapaniwala ang ating bida na ang babae raw pala na ito ay ang Zonglin City Mercenary Branch President. Hindi niya nga raw inasahan na napakabata pa pala nito, inakala nga raw niya na kasing edad nito si Director Du Ching. Kasalukuyang naka-activate pa rin ang flame sword power ni Zhou Fan nang dahil sa katatapos niya palang talunin ang mga umatake sa kanya na mga puppet na gawa sa bakal. Nagtaka siya noong bigla na lang nawala ang pinapakawalan niyang apoy sa kanyang sandata na Blade of Retribution. Naisip ng ating bida na nagawa nga raw patayin ng babaeng ito ang apoy ng kanyang skill sa pamamagitan lang ng isa nitong pagpitik sa kanyang mga daliri. Mukhang ang lakas nga raw ng babaeng ito ay nasa level ng intermediate war god. Nararapat nga lang daw ito sa posisyon nito na pagiging presidente ng Zonglin City Mercenary Branch. Sumigaw ang isang babae at sinabi sa kanilang presidente na sakto nga raw ang pagdating nito. Ang binata nga raw na nagpunta doon ay ang kinatawan ni Director Du Ching, kaya nararapat nga lang daw naturuan nila ito ng leksyon. Agad namang sinabihan ni President ni Xuanye ang sumigaw na babae na manahimik daw ito. Wala ba raw ang mga itong alam kung sino ang Genius Champion sa natapos na Monster Territory Trial?
Dapat nga raw ay alam na nila ito dahil kakabisita pa lang ng mga ito sa mercenary training camp. Sinabi ng isang lalaki na narinig nga raw niya na ang naging kampyon sa natapos na Monster Territory Trial ay ang pinakabata sa buong kasaysayan. Sa palagay niya nga raw ay wala pang 20 taon ang ating bida. Kaya paano nga raw ito makakasali sa Monster Territory Trial sa ganoong edad? Marahil nga raw ay nagkamali lang ang mga ito. Tinawag ni President Nia Xuanye ang 3 niyang tauhan at sinabihan ang mga ito na magsibaba doon para humingi ng tawad kay Zoufan. Nagsibaba naman agad ang 3 at sinabi sa ating bida na humihingi nga raw sila ng tawad. Naisip ng babae na nagawa nga raw pala ng binatang ito na maging kampyon sa Monster Territory Trial sa ganoon kabatang edad, malamang nga raw ay mas marami pa itong makakamit sa hinaharap. Naisip din ng isang lalaki na baka nga raw pagkalipas ng ilang taon ay makikilala ang ating bida bilang pinakabatang war god ng kanilang bansa. Naisip naman ni Zoufan na dapat na niya raw siguro ang mga itong patawarin dahil humingi na rin naman ang mga ito ng pasensya. Ang pakay niya lang naman daw talaga doon ay ang makaharap ang presidente ng mga ito. Nagpakilala na ang presidente ng Zonglin City Mercenary Branch na siya raw si Nia Xuanye. Sinabi niya kay Zoufan na gustong-gusto niya nga raw itong makilala simula noong marinig niya ang mga balita tungkol sa natapos na Monster Territory Trial. Bumati ang ating bida at ipinakilala ng formal kay President Nia Xuanye na siya raw si Zoufan. Sinabihan naman ni Nia Xuanye ang ating bida na wag na raw siya nitong tawagin ng ganoon, parehas nga raw silang miyembro ng Mercenary Association kaya tawagin na lang daw siya nito ng Sister Ye. Naisip ni Zoufan na mukhang pala kaibigan nga raw ang babaeng ito pero nakakaramdam nga raw siya dito ng oppression. Ang oppression nga raw na nararamdaman niya dito ay higit na mas malakas pa kay Director Du Qing. Inaya na ni Nie Xuanye ang ating bida na doon na raw sila mag-usap sa VIP room bilang pagpapakita ng kanyang paghingi ng tawad. Pumayag naman si Zoufan dahil may gusto nga rin daw siyang sabihin sa presidente, hanggang sa inayos niya ito at tinawag na Sister Ye si Nie Xuanye. Sinabi ni Nia Xuanye na ganoon nga raw ang dapat na itawag sa kanya ni Zoufan, pinasunod na rin niya ang ating bida at magpupunta na raw sila sa VIP room. Pagkarating nila sa VIP room ay doon na sinabi ni Zoufan ang dahilan ng kanyang pagbisita. Sinabi niya na pumunta nga raw siya doon para imbitahin si Sister Ye para kalabanin si Bu Qiufeng. Natawa si Nia Xuanye at sinabi na nahulaan na raw niya ang dahilan ng pagpunta ng ating bida sa Zonglin City Mercenary Branch, pero hindi niya nga raw inasahan na babanggitin niya agad ito ng direkta. Nahiya naman si Zoufan at naisip na mukhang napabigla nga raw siya. Dapat nga raw pala ay nagbukas muna siya ng ibang usapan bago niya sinabi ang totoo niyang pakay. Hindi na nga raw siya nakapag-isip ng makadalawang beses bago siya nagsalita. Nagpatuloy sa pagtawa si Nia Xuanye at sinabi na nagustuhan niya nga raw ang paraang ito ng ating bida. Matapos marinig ang sinabi ni Sister Ye ay nagtanong si Zoufan kung ibig sabihin ba raw noon ay pumapayag na ito na tulungan sila na kalabanin si Bu Qiufeng. Nagulat ang ating bida noong sumagot si Sister Ye nang hindi pa rin daw siya pumapayag. Pinaliwanag ni President Nia Xuanye na nakahanda nga raw siyang samahan ng ating bida na kalabanin si Bu Qiufeng kung ang sarili niya lang daw ang kanyang iintindihin. Pero hindi nga raw siya maaaring magdesisyon agad dahil kailangan niya ring isaalang-alang ang mga miyembro ng kanilang Zonglin City Mercenary Branch. Sinabi ni President Nia Xuanye na matagal na nga raw nananatiling neutral ang kanilang organisasyon, nagawa nga raw nilang lumago ng maayos dahil wala silang pinipiling panig. Kapag bigla na nga lang daw nilang iniba ang kanilang desisyon ay nangangamba siya na baka malagay sa panganib ang mga miyembro ng kanilang Zonglin City Mercenary Branch. Bilang presidente nga raw ay kailangan niya ring ikonsidera ang kalagayan ng lahat ng kanyang mga miyembro. Kukumbinsihin pa sana ni Zoufan si Sister Ye pero naalala niya ang naging sitwasyon noon ng kanyang ama. Ang rason nga raw kung bakit hindi man lang tumutol ang kanyang ama na makulong siya ay nang dahil sa pinoprotektahan din nito ang kanyang mga kakampi at kaibigan. Matapos makapag-isip ay sinabi na ng ating bida na nauunawaan niya raw si Sister Ye. Nagsalita muli si Nia Xuanye at sinabihan si Zoufan nang wag daw itong mag-alala, kapag ang presidente pa rin daw ng mercenary training camp ang mananatili sa pamumuno ay nakahanda nga raw siyang sundan kung ano ang mga hakbang na gagawin nito. Naisip ng ating bida na yun na nga raw ang isa pa sa kanilang problema, hindi nga raw niya alam kung nasaan ang kanilang presidente.
Hindi rin daw nila sigurado kung gagaling pa ba raw ito mula sa tinamo nitong napakatinding lason. Binago na ni Nia Xuanye ang usapan at tinanong ang ating bida kung alam ba raw nito na magbebenta sila ng mga rare at exotic items sa magaganap na grand auction.